Mabuhay! At welcome sa aking channel, kung saan ibinabahagi ko sa madlang people ang partnership ng aking maliit na investment, at ang kaakibat nitong charity program, kung saan ang kita sa aking investment ang siyang ginagamit sa pagbibigay ng tulong financial sa mga kababayan nating nangangailangan. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-subscribe naman kabayan, para updated ka sa mga nakakaiyak, nakakaawa, pero exciting at nakakataba ng puso na mga kaganapan. Sa aking previous video ay nabanggit ko ang mga investments kung saan ako kumukuha ng pondo para sa aking charity program, at ito ay 85% sa Canada, 8% sa US, at 7% sa Pilipinas. Dahil dito, may nag-message sa akin na isang kapwa OFW from Europe, tawagin lang natin siya sa pangalang Miss Cordapia, at tinatanong niya if it's still worth it na mag-invest sa Philippine stock market. Hindi ko alam kung bakit niya natanong ito, pero I assume na meron siyang di magandang karanasan sa Philippine stock market, or may narinig siya ng mga negative na comments about investing in the Philippines, kagaya ng mga naluging investors o sideways daw ang galaw ng market kaya walang kita. Anyways, gusto ko lang ipakita ang performance ng aking investment sa Philippine stock market, at bahala na kayong mag-decide if it is worth it na mag-invest sa Philippine stock market. Kagaya ng nabanggit ko noong una, 7% ng aking portfolio ay naka-invest sa Pilipinas, at ito ay nagkakahalaga ng 1.12 million pesos. Pero 51% lang nito ang naka-invest sa stock market dahil yung iba ay nasa savings at time deposits. Anyway, yung 51% na nasa stock market ay nagkakahalaga ng 570,000 pesos, at ito ay naka-invest sa iba't ibang sektor. 23% ay nasa consumer staples, 15% sa real estate, 14% sa telecom and media, 14% sa bangko, 12% sa industrial, 12% sa energy and mining, at 10% sa consumer discretionary. Atin naman alamin ang mga specific na kumpanya or stocks na nasa loob ng bawat sektor, at ang financial performance ng bawat sektor sa taong ito. Una dito ay ang banking sector, kung saan hawak ko ang Metrobank, Philippine Savings Bank, at Security Bank. Dati ay kasama dito ang China Bank pero naibenta ko na dahil tumaas masyado ang price kaya nagkaroon ako ng substantial na capital gain. Maganda ang performance ng banking sector sa taong ito kaya I am up almost 15%. Pangalawa ang energy and mining sector, kung saan hawak ko ang Aboitiz Power, First Gen Corporation, at Nickel Asia. Maganda ang performance ng Aboitiz Power, pero sa ngayon, ay down ang First Gen at Nickel Asia, kaya overall, ay down ako ng 4% sa sector na ito. Pangatlo ay ang industrial sector, kung saan ay hawak ko ang Andres Soriano Holdings, DMC, at Lucio Tan Group. Maganda ang performance ng Andres Soriano Holdings at Lucio Tan Group, pero bagsak ang DMC. Nonetheless ay up ako ng more than 5% sa sector na ito. Pang-apat ay ang real estate sector, kung saan lahat ng hawak ko dito ay classified as real estate investment trust, or REITs, kagaya ng AREIT, City Core REIT, Robinson Commercial REIT, at MREIT. Maganda din ang performance ng sector na ito kaya up ako ng halos 8.5%. Panglima ay ang telecom and media sector, kung saan hawak ko ang Globe, PLDT, at GMA7. Maganda sana ang performance ng sector na ito dahil outstanding ang performance ng Globe at PLDT, pero napakasama ang performance ng GMA7, kaya on average, ay up lang ako ng more than 1% sa sector na ito. Pang-anim ay ang consumer staples, kung saan hawak ko ang San Miguel Food and Beverage, Costco Capital, Keepers Holdings, Pure Gold Price Club, at Robinson Retail Holdings. A couple of months ago ay down ang sector na ito, pero they were able to rebound lately kaya sa ngayon ay up ako ng halos 5%. At ang panghuli ay ang consumer discretionary, kung saan hawak ko ang All Home Corporation, Maxis Group, DG Plus Interactive, at Wilcon Depot. Down ako ng halos 23% sa sektor na ito dahil sa napakasamang performance ng All Home Corporation. Sa kalagitnaan ng taon ay break-even pa ang Maxis at Wilcon pero bumagsak din ang performance sa third quarter. Sa ngayon ay ang DG Plus lang ang nasa green, pero bago pa lang ang stock na ito dahil kabibili ko lang ito last month.
Hopefully ay makarecover din ang sector na ito sa susunod na taon. So, in summary, ito ang grand total ng aking portfolio. The actual money that I've invested ay 500,000 pesos, at ang book cost niya ay higit 554,000, kasali na dito yung mga dividends at capital gains that were reinvested. Kulang-kulang naman na 570,000 ang market value, pero ito ay fluctuating depende sa market, kagaya ngayon ay bumagsak na naman ang market compared to last month pero di ako nag-aalala dahil ako naman ay isang long-term dividend investor although nagsuswing trading din ako from time to time. In terms naman sa earnings from this portfolio, makikita sa table na ito sa column 3 ang monthly dividends na natanggap ko since January. Higit 21,000 ang total ng dividends na natanggap ko pero madadagdagan pa ito dahil may mga kumpanya pa ang magbibigay ng dividend for the month of November and December. Hopefully ay aabot ito ng 25,000 sa katapusan ng taon. Higit 31,000 naman ang earnings ko sa capital gain. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuswing trading. So far, ang total earnings ko ay higit 52,000. Sana aabot ito ng 60,000 bago matapos ang taong ito. By the way, mapapansin nyo din sa column 1 na regular akong nagdadagdag ng investment kada buwan. Ang target ko for this year ay 175,000, at sa ngayon ay nasa 165,000 na ako, kaya I just need to invest 10,000 more to meet my target. At yan po mga kababayan ang aking portfolio sa Pilipinas. Based on my own comparison, ang performance ng aking investment sa Philippine stock market is at par with my investment dito sa Toronto Stock Exchange. At para naman kay Miss Kurdapia ng Europe, sana ay nagkaroon ka ng kasagutan if it's still worth it to invest in the Philippine stock market. Salamat po sa panunood at mabuhay tayong lahat. Adios!